Hello everyone! For today's video, isi-share ko po sa inyo ang aking naranasan sa pagkakaroon ng dengue. So, nagdalawang positive ako sa dengue. Sabi ng doc, yung unang positive raw ay hindi pa daw masyadong kalala. Hindi ko pa masyadong na-feel yung mga nararamdaman noon. Yung pangalawa, ito na yung grabe na madami na yung mga sintomas at medyo malala na. Hindi talaga yung grabe kalala, as in na sumusuka, may dugo, yun yung pinakamalala talaga. Hindi naman ganun. Yung sa akin kasi, still delikado pa rin yung sa akin kahit ano. Kasi yung aking platelet, bumabang baba na, nagiging 61 na. So, dapat ma-emergency admit ako niyan. At bago ko pala nagkaroon ng dengue, yung unang sintomas na nararamdaman ko ay yung mga rashes. Nagkakaroon ako ng mga rashes sa aking mga katawan. So, binabaliwala ko lang iyon kasi akala ko ano lang yun, eme-eme. So, ganun kasi ako, hindi ko inaano yung mga nararamdaman ko na isa pala yun sa sa sintomas ng dengue. So, yung pangalawa, yung pananakit ng aking katawan, yung mga muscle, yung mga kasukasuhan, grabe kasakit. Yun yung mga sintomas din. Yung pagkakaroon ng diarrhea at pananakit ng tiyan na hindi ko alam kung bakit sumasakit yung tiyan, na ewan. Ang akala ko noon parang wala lang yun, imi-imi lang yun. So, hindi pala. Yun na pala yun ay mga sintomas ng dengue. So, dapat bantayan nyo. At huwag kayong matulad sa akin, huwag kayong tutulad sa akin na 6 days or 5 days bago pumunta sa clinic para magpa-check up. Hindi dapat ganun. Pag may nararamdaman na kayo or may mga sintomas na dapat magpa-check up na kayo para hindi pa mas lumala. So, yun nga, nagkakaroon din ako ng pagbabalik-balik na lagnat. Ito yung pinakagrabe din na yung temperature naging hanggang 40 degree, yung pinakamataas na na halos hindi na ako makatulog sa gabi. Wala na akong kasi grabe grabe yung nararamdaman ko. At yung isa pa din dito, yung pinakagrabe na nararamdaman ko or yung pinakagrabe na sintomas na pinakaayaw ko ay yung pagkakaroon ng masakit na ulo. Yung na grabe yung sakit ng ulo yung mararamdaman mo pag meron kang dengue na ewan. Grabe kasakit yung ulo na iwan ko talaga na hindi ka rin makakatulog dahil sa sakit. Yung sakit na grabe yung mga kirot na hindi mo alam yung gagawin mo, na parang maiiyak ka na lang talaga. So, yun pala is symptoms na pala yun ng pagkakaroon ng dengue. So, dapat huwag nyo pong baliwalain yun. Okay? So, yun nga, dahil sa mga sintomas na yun at isa pa yung sintomas ko na is yung natutumba na ako. Yun yung ways na kung bakit kami nagpunta sa clinic at nagpapa-check up. Pero mga ilang araw pa yon bago kami nag-check up. So, mga 6 days bago kami pumunta sa clinic para magpa-check up. So, yun pala is nagkaka-dengue na ako. Yung nagkakaroon na ako ng dengue, tsaka 61 na yung aking platelet. So, hindi yun siya normal. Kaya ako ng doc na dapat ako ay ma-emergency admission para ma-check nila yung aking kalagayan at ma-check nila yung aking platelet ng dugo. At kaya ayon, at binigyan niya ako ng papel at tawag nun, yung basta may papel na para ma-emergency admission ka. So, kami na bahala yung pumili kung saan kami na hospital pumunta. So, ayun nga, kasi medyo malapit lang kami, nagpa-check up, malayo kami sa city. So, doon kami sa unang hospital na pinuntahan namin,
is na-decline kami. Kasi sabi nung isang doc na nag-ano namin, kausap namin, keso ano daw, wala daw silang pang-check ng dugo. Nasira daw yung machine. So, ayun. At meron namang private doon, pero hindi na kami nag-ano sa private kasi sobrang mahal talaga sa private. At may kamahalan talaga, hindi ko talaga kaya mag-ano sa private. So, kinabukasan bago kami pumunta doon sa city, para doon na lang kami magpa-admit. So, doon na lang ako in-admit sa city. So, kinabukasan, medyo natagalan kasi ang daming pasyente at sa public kami pumupunta. Public hospital. So, ayun nga, natagalan at medyo natagal ako masikaso. At chinek pa din nila ako, chinek nila yung dugo, parang inulit nila yung check, yung ihi, at saka yung iba pa. At ayun nga, at in-admit ako dun sa hospital na sa city. Very thankful this day kasi meron yung mga pamilya ko, meron sila para mag-asikaso para sa akin. Yung aking mama, kahit buntis siya yung nag-asikaso ng papel para malakad ang papel para walang masyadong mabayaran sa ospital kasi public. At yung aking kapatid na lalaki, thankful din ako kasi nandoon siya, tumulong siya, nandoon siya para tumulong. At yung aking fiancé na siya yung nagbabantay sa akin, siya yung nagpapakain sa akin doon sa loob, siya yung nag-asikaso sa akin, nandun siya para sa akin. So, yun nga, napaka-thankful ko para sa kanila kasi nandyan sila sa akin. So ang pag mawawala na yung gamot na binigay nila, bumabalik na naman yung aking sakit sa ulo na parang ewan na grabe kasakit yung mararamdaman mo, sobrang sakit talaga na parang naluluha ka talaga, naiyak ka na talaga sa sobrang sakit ng ulo mo na hindi ko talaga alam kung anong gagawin. At saka ayan na nga, sa wards nga pala kami na ilagay kasi walang private room dahil sobrang dami talaga ng mga pasyente. Pero okay lang, at least na-admit na ako. At sobrang okay naman yung nila dito, komportable naman. At mga staff dito, okay din kasi mababait din sila. At yan na nga, sobrang ewan, talaga. So, pag kayo may simptomas na naramdaman, huwag nyo pong baliwalain, dapat magpakonsulta na kayo. So, yung dyan is okay na ako dyan. Unti-unti nung bumabalik yung aking platelet, tumataas na. Pero ilang araw na kami dyan sa hospital. Mga 6 days ata kami. Yung platelet na pinakamababa na chinek nila ay 33. Yan yung pinakamababang platelet, 33. So, bumaba yung simula nung first admission, naging 61 to 54, tapos 54 to 33. 33 yung platelet. So, grabe kababa yung platelet ko, yung 33, yung pinakamababa. Umiinom pala ako ng dinadalhan nila ako ng tawa-tawa at saka papaya leaves. Parang nakakatulong na rin. So, yun yung iniinom ko. Yung papaya leaves, dapat pigain mo yun, kunin mo yung niya, yung juice niya, yun yung iinumin mo. Medyo matapang pero okay lang kasi parang nakakatulong yun siya na mapagpataas yung aking platelet. At saka binilhan din ako nila mama ng durian para tumaas yung aking dugo. So, I'm not sure kung effective ba talaga yun siya, pero parang effective kasi unti-unting bumabalik yung aking platelet, tumataas. So,
no worries. Naging 100 plus na yung platelet ko. After sa, ano na yun. After sa mga medicine, lagay ng yung mga dextrose, yung, basta, yun na yun. At safe na rin, okay na rin ako. At malapit na din ako din mag-uwi at maglabas. Inaantay lang namin yung last check na dugo para pwede na kaming lalabas. Inaantay namin si Doc. So, yun na, nakakatulog na ako ng mahimbing. Hindi na masyadong masakit yung aking ulo. At yan yung aking mga iniinom, yung Pocari Sweet. Yan, iniinom ko yan. Nakakatulong din yan siya. At saka, yung mga coconut juice, nakakatulong din. Iniinom ko rin yun. Pangdagdag pangdagdag sa ating, para madagdagan yung tubig natin sa ating katawan. So, still dehydrate, dapat lagi kang mag-inom ng tubig. Alam mo yung nararamdaman ko niyan nang nasa ospital ako, grabe yung uhaw ko, grabe yung sobrang uhaw na pero ewan. Kaya grabe yung ang dami ko nang nainom na tubig, tsaka buko juice, mga sweet Pocari, at yung tawa-tawa, umiinom ako dyan, pasikreto. At saka yung papaya leaves, umiinom rin ako. Pero okay naman. Thanks God at okay ako, safe ako. Very thankful ako sa aking family kasi nandyan sila sa akin. At ayan, wala akong suklay niyan kasi hindi ko pa kayang magsuklay. At ayan, kakain na naman ako ng mani. Ewan ko kung okay ba ako magkain ng mani, pero okay na ako magkain ng mga solid. Yung nung inadmit ako, hindi ako pinapakain ng mga sabaw lang, lugaw. Yun yung kadalasan pinapakain sa akin. Yung malalambot, yun yung pinapakain nila sa akin. Yun yung nire-recommend ng doktor. So, yan, okay na ako magkain ng mga solid na pagkain. Kain ako dyan ng mani. Kasi gusto kong kumain. Gabi na yan. Tulog na yung ibang tao. Pero ako kumakain pa. Parang bumabawi yung katawan ko. Ayan, medyo okay na yung mukha ko dyan. Kahit pa paano. Hindi na matamlay. Hindi na yung gaya ng dati na pag upo ko, natutumba ako. So yan, medyo okay na rin. At soon, inaantay lang namin si Doc at makakauwi na kami. At medyo nahirapan akong mag-ayos sa aking buhok kasi meron yung isang dextrose kasi pag ma-pressure, lumalabas yung dugo. At saka alam nyo ba na first time ko rin na hospital ganito. First time kong natusukan ng ganyan, ng iniinom sa kamay. Ayan. So, ayan. Hindi naman talaga inaasahan to. At least, safe. At, huwag nyong hayaang kayo. Dapat, lagi kayong uminom ng tubig. Tubig. Nakakatulong yun. Isa din yun sa nakakatulong sa akin sa mga recovery ko para mas madali akong pagaling. At yun na nga, kain ng mga masustansyang pagkain, mga vegetable, prutas, iwas sa mga na pagkain, junk foods, hindi muna. So, ayun na. Ayan, kain ako ng kain para mas mabilis yung recover at makakauwi na kami ng maaga para hindi tayo mas malakihan ng bill. So, ayan, inom ng maraming liquid, yung tubig, yung kahit yung Pocari Sweet, maganda din yan. Yan din yung sinasabi nila
na pwede ko inumin. So, yun yung binili namin. At okay naman siya. At dapat kakain ka talaga niyan. Kakain ka para mas mabilis yung mga recovery. At nung nagkaroon ako ng dengue, hindi ako masyadong palakain. Hindi ako nagkakain kasi parang wala na akong appetite nun. So, ngayon, bumabalik na yung aking appetite at parang sarap-sarap na makain at saka mag-inom. Yan pala yung aking nililista na yung oras, every minutes na nung lagi akong ihi ng ihi. Kaya nagamit ako ng diaper para hindi na ako masyadong magpuyat para magpunta sa banyo. Kasi pag every minutes like 2 minutes tapos ihi na naman ako. So, mas lalo akong napupuyat nun. Kaya yung namin is walang choice. Kaya nagamit ako ng diaper, adult diaper, para maiwasan na punta sa banyo para hindi ako mapagod. Kasi every 2 minutes, 3 minutes, ayun, ihi na naman ako. Ihi na naman. Tapos, punta na naman sa banyo. Nakakapagod. So, ayun na, ginamitan na namin ng mga tricks para para hindi ako masyadong mapagod. Kasi pag mas mapagod, so mas lalong bababa yung aking platelet. So, ayun, nagamit na lang kami ng para hindi na ako mapagod magpunta sa banyo. Para hindi na hindi na ako matutumba. Kasi noon, nung magpupunta ako sa banyo, lagi akong natutumba. So, ayun, yung worst na yun eh. Okay na yung ulo ko na hindi na masyadong masakit. Yun yung pinaka-hate ko talaga. Kasi sobrang sakit ng ulo mo. Yun yung pinaka-ayaw ko sa nararamdaman ko sa pagkakaroon ng dengue. Ayan, oras-oras din akong umiinom ng minsan umiinom ako ng tubig, minsan umiinom ako nitong curry sweet. Ayan, para siyang niyog yung ng tubig kulay. Ayan, madami yung iniinom ko dyan. At para tataas ulit yung aking platelet. Ang ko naman at nag-work naman at bumabalik yung aking platelet at nagkakaroon na ng 100 yes, yung aking platelet. So, okay siya. Ako habang abala sa kumakain, yung iba tulog rin. Pero nagdahan-dahan lang ako niyan para hindi ako makadisturb sa iba. At ayan na nga, ako na nga yung tinatry kong maglakad para itapon ko yung basura. So, ayan, nilagyan ko lang ng kumot yung aking bantay. Kawawa din. Kasi maliit kaming dalawa, so kasya kami dito sa isang higaan. Yan na lang kami tulog talaga. Pero lang yun siya. Medyo mainit. Kasi yung namin is electric fan lang. Pero okay lang. Carry naman. Okay na ako at makakauwi na kami at makakapahinga na ako ng gusto. Ayun na, tulog na yung aking bantay. At ako naman ay magtatapon ng aking basura. At dahan-dahan na ako niyan. Ako lang nagdala.
Kasi pag mape-pressure yung aking kamay, ay lalabas yung dugo sa dextrose. Kaya dahan-dahan lang. Ayan. Dahan-dahan lang ako nagdapat dyan. At yung pakiramdam ay hindi ako nakihilo. Hindi na ako natutumba. Di okay na ako. Nakakalakad na ako. So, ayan. Thanks naman at okay na. So, thank you for watching guys. I hope may natutunan kayo sa aking video. Keep safe everyone. Bye!